Hello everyone! Ayan, hello Tutor Z! Hello, good afternoon. Good afternoon, Tutor Marky. Hello, good afternoon po. So, kamusta ka po, Tutor Z? Well, maraming trabaho pa rin. Monday na Mondays, Tutor Marky, kaya tambak ang trabaho natin ngayon. Yes. So, ako naman, Tutor Z, makwento ko lang po, ako po ay fully vaccinated na. Wow! Sana all. Siyempre, hello po at good afternoon sa ating mga grade 8 learners at saka grade 8 teachers po na nandito. Siyempre po, Tutor Z, kamustahin po natin sila? Yes po, meron po tayo, Tutor Marky, si Joseph Conrad Bulaklak. Hello po sa lahat, Joshua Passion. Good afternoon, Joshua Passion, grade 8, Einstein, watching from Laulo, National High School, SDO, Cagayan Region 2. Nandito rin po si James Ngalo. Good noon po, watching from North Cotabato Division. And si Nadine Domingo Banabat. Good afternoon po, Nadine Manabat is watching from Ingud, Ramona Integrated School, Angadanan, West District, grade 8. And the rest, Tutor Marky? Yes po. Hello, good afternoon kay Zanzia Faye Maludon from CNHS, kay Nora Padilla Borse, kay Carubin Gabriel Villamor, kay Merla Alconti Munoz, kay Athena Sainiel Salvador from Cupis National High School, and of course kay Joey Villoria. Magandang hapon po sa inyong lahat. Yes, good afternoon. Ayan. And of course, habol natin to si Joshua Passion. Hello! Ayan, na-mention tayong dalawa. Tutor Z. Hello. Ayan, last so, Tutor Marky, anong ating pag-aaralan ngayon? Sa mga nanonood po, ako po ay estudyante ngayon ni Tutor Marky. Ayaw po. Yes. So, hello, syempre, magpapakilala muna po ulit. Ako po si Tutor Marky from SDO Bulacan. At syempre, kasama ko po si Tutor Z from SDO Tarlac Province. And syempre, nabanggit na nga po ni Tutor Z kanina. So, ano ba yung mga pag-aarala natin ngayong hapon? So, since we are now on our week 3, Tutor Z, at ang ating topic for this afternoon is the loss of motion. So, wow. Yes, Tutor Z. So, makwento ko lang po, Tutor Z. Siguro ito yung pinaka-favorite na topic ko in terms of physics nung ako ay high school. Ayan. So, of course, yes, ito po ang ating ginagamit po na resource. Ayan po, kay Ma'am Lani, good afternoon po. Okay, ito po ay ang writers po si Ma'am Renan Bacolod and Elma Cordova. Yes. All right. Of course, in every topic, Tutor Z, gaya nung past 2 weeks na tayo ay nagkakaroon po ng session, of course, meron tayong most essential learning competency. Ano nga po yun, Tutor Z? Well, para sa week 3 natin ngayon, Tutor Marky and everyone, ang most essential learning competency natin or yung target natin na matutunan is to infer that when a body exerts a force on another, an equal amount of force is exerted back on it. Kumbaga, makikita natin na kapag may puwersa daw na in-apply, naturally, yung naalala mo, Tutor Marky, last time may natural force, naturally may kokontra dito. Katulad ng pag binangga mo, natural, lalaban yung binangga, Tutor Marky. Yes, tama ka, Tutor C. And of course, syempre, ito yung kasunod or magkakonekta yung topic natin, Tutor Z, nung nakaraan at saka ngayong week 3. So, yes. Start na po. Pero bago lahat, syempre, shoutout muna tayo kay Jasmine Bautista from Santa Lucia National High School, kay Luis Errol Faustino, kay Anzir Keen Sakdalan, kay Karen Adelan, kay Emmanuel Sita Rosa, and kay Freaksy Zyle Agno. Hello, good afternoon. Happy what? Enjoy having our lesson for this afternoon. Okay po. So for the week 1, of course, syempre, may tatlong objective tayo, Tutor Z. First is, ako muna, so to differentiate law of inertia, law of acceleration, and law of interaction. So ano ulit yung pangalawa, Tutor Z? Yung pangalawa naman, Tutor Marky and everyone, ay explain daw natin how mass, tandaan, yung mass is yung nasa loob ng katawan, hindi bigat. Explain how mass affects the object's inertia and acceleration. Tutor Marky? And of course, yung last objective po natin, of course, kung alam na po natin yung mga different laws ng motion, ano yung mga situation for our daily living na na-apply natin yung mga laws na yon, and
Yun nga, Yes. sa real life situation po natin. And to start our session for this afternoon, so grade 8, ihanda na ang inyong mga papel at mga panulat. Siyempre yung mga nanonood po natin dyan, pwede din po kayo mag-comment para ma-comment po yung sagot nyo para po ma-mention at tingnan natin kung talagang nasasagutan po nyo talaga yung topic or yung question po na pinapresent po namin ni Tutor Z. For the pre-test, so 5 lang naman to, Tutor Z. So multiple choice lang naman siya. So read the questions carefully. Write the letter of the correct answer on your answer sheet. Or yung sa mga nanonood nating live dyan, so comment dun sa comment box. Okay. For number 1, Tutor Z. Basahin ko, Tutor Marky? Yes po. Okay, so para sa ating number 1, mamaya nakikita ko ang dami na naman nagko-comment, babasahin natin lahat yan. Sana walang malampasan. Number 1 class, who formulated the 3 laws of motion? A, si Alexander Graham Bell ba? B, si Aristotle? C, si Isaac Newton? Or si D, Thomas Edison? Ang dali nito. Idol ko ito eh. Ayan, so tingnan natin. Actually, Tutor Z, nabanggit na nga din natin yung sagot dito nung nakaraang nakaraang session natin. Ayan, may sumagot na si Joshua Pasion. Ang sagot niya is letter C. And also Fortune Flower. Ang ganda ng pangalan, letter C. And si Emmanuel Taroza, Isaac Newton daw, Sir Tutor Marky. Okay, so let's see ano yung correct answer. All right, very good. The Yes, answer is also, letter C. Letter C. Si Janela Acob, Domingo rin, Tutor Marky. Andrew Sembrano, and Anzekin Garcia Sakdalan, Atina Chinel Salvador, and everyone else. Babalikan natin. Okay. Okay, for the question number 2, siguro ako naman po Tutor Z. So, which has the greatest inertia? Okay, is it letter A, airplane, letter B, bike, letter C, car, or letter D, jeepney? Okay. So, grade 8 learners, comment your answer. Ayan, hello po kay Ma'am Melinda Espino Manyo. Okay, watching from Santa Lucia National High School. Hello po. So, grade 8, what is your answer? Sabi ni Joshua Pasion, it's letter A. How about the others? Ayan, si Patrick J. Valderrama, ang sagot niya letter A. Si Fortune Flower, letter A din. Okay, so mostly ang sagot nila is letter A. So, what is the correct answer? Alright, very good. Letter A. Letter A. Okay, for the third one, Tutor Z. Yes. So, para sa ating pangatlong katanungan class, number 3, all of the following apply the third law of motion except A, kicking a ball, B, rowing a banka, C, taking out ketchup from a bottle, or D, throwing a stone. Alright, so ano yung mga sagot kaya nila? Okay, sabi ni Ivan, Tutor Z, A daw. Si Joshua Pasion, A din daw. Ayan, so let's reveal the answer. So, the answer is letter A. Yan, tama sila. Thank you very much. So, very good. Next. Patrick B. Valderrama, Sir. Anzay Nika Lumibaw Veloso, Janela Acob, Domingo, Fizisal Agno, Josephine May Sereno, Angel Jamaica Antonio, and Andre Dupan. Letter A silang lahat. Ayan. Very good, guys. Very good. For next question, question number 4. Which Newton's law explains when a man is pushed forward in the car as it stops? So, is it letter A, the first law, letter B, the second law, letter C, the third law, or letter D, the second and the third laws? Okay. Come on, grade 8. So, what is your answer here in question number 4? Okay, sabi ni Joshua Pasion, it's letter A. Emmanuel Taroza, letter A. Okay, si Nika Veloso, letter A. Santhia Faye Maludon. Okay, Josephine May Sereno. So, mostly Tutor Z, ang sagot nila is letter A. So, tingnan natin kung tama sila. Okay, very good. It's letter A. And very good, guys. Very good. Okay, very good. So, Ryan Jake Saliva. Ayan. Okay, Tutor Z. All right, for the number 5 question, class, 2 balls are simultaneously applied with a force. So, 2 bola of 20 Newton. Naalala niyo yung letter N Newton, di ba? Basta puwersa, Newton. 2 bola,
20 Newton ang in-apply natin. One ball has a mass or yung katawan niya siksik ng 0.3 kilogram. Yung kabila naman ay 0.4 kilogram. So medyo masiksik yung isa, yung 0.4. Which ball has a greater acceleration kung parehas na 20 Newton ang binigay nating pwersa sa kanila? So the options are, Tutor Marky. Okay, letter A. They will both accelerate at the same rate. B, none of them will accelerate greater than the other. C, the one with the mass of 0.3 kilogram has the greater acceleration. Or yung D, the one with the mass of 0.4 kilogram has the greater acceleration. Okay, so, Tutor Marky, meron tayo dito si Ryan Jakes Oliva, 5 letter C daw, Tutor Marky. Ayan, so tignan natin kung ano yung correct answer. So let's reveal now the answer. All right, letter C. Letter C. Masyado mabilis yung dami nating participants. Kaya nga po, Tutor Z. So kung makapasin niyo po, Tutor Z, sa question number 5 po natin, may mga numbers na involved. So, ibig po bang sabihin yan, Tutor Z, sa topic natin ngayon ay may mga numbers din na tayong ma-encounter? Of course, sabi ko nga last time nung nagsimula tayo, Tutor Marky, this school year, di ba? Ang math actually is part ng science. Kaya nga yung mga scientists natin, may mga numbers talaga yan. And sa force, dito sa Pilipinas, yung Newton ang ating hinahanap. Ayan. At saka acceleration and the others. Yes. So let's move on po. Thank you very much, Grade 8, for your participation in our pre-test. So let's move on. So just a review. So if we're going to, so makikita natin dito may 4 na pictures tayo, Tutor Z. So yung letter A, may namamangka. Okay, letter B, may airplane na lumilipad. Letter C, hinihila nung tao yung aso niya. And letter D, nagbabite. Ito talagang nakakonek ako dito kasi nagbabike ako, Tutor Z eh. So ngayon, ang question ko sa grade 8 learners natin, ano sa tingin nyo yung pagkakapare-pareha nung 4 na to? Yes. So while we are waiting, Tutor Marky, shout out kay Jester Velasquez watching from Santa Lucia National High School. Also kay Christine Tubig watching from Santa Lucia rin. Christian Timothy Dale Cabrera from Santa Lucia rin. So lahat sila na nandun, pati si Velasquez, Jester, lahat sila nanonood sa atin. Alright, so may nagsagot dito, Tutor Z, si Jester Velasquez. Sabi niya, 1, 2, 3, law of motion. Okay, what else? Okay, lahat ba to ay gumagalaw, Tutor Z? Mga tingin mo? Yes, of course, obviously. Pagdating sa picture class, makikita naman natin yung visual clue, di ba? Siyempre, pag may nagsasagwan, yung katulad nagsasagwan, Tutor Marky, may tumatalsik, and mapapansin mo yung aso halos hindi na makatayo yung humihila sa kanya. Yung airplane naman, natural na lumilipad dyan kasi wala tayong nakikitang ground. Kung di lumilipad dyan, babagsak. And of course, dahil nakaupo at nakataas yung dalawang paano nagbabike, natural na umaandar yan. Alright, thank you po, Tutor Z. So dito ang sabi dito ni Joshua Passion, there is motion. So correct. So lahat sila ay gumagalaw. And of course, kapag gumagalaw ang isang bagay, there is a certain force na present. Tama ba, Tutor Z? That is correct. Yun din po ang sabi, Tutor Marky, ni Emmanuel Citarosa at saka ni Fizi Zael Agno. Ayan, ang gagaling naman ng ating mga grade 8 learners. And hello po din sa mga teachers po nila na nagsabi o nagbanggit ng manood kayo ng tutorial session ng grade 8. So hello halos po. Halos lahat yata, Tutor Marky, ng Santa Lucia National High School nandito eh. Hello po sa aking mga taga-Lucians there. Maraming salamat po sa suporta. Yes. So mga grade 8 teachers po kay Sir Pong at saka kay Ma'am Grace Parungaw. Hello po. Thank you very much po. And of course, yaman din lamang nabanggit po natin yung force. Ito po yung mga tao behind the concept of force. So, ayan po, 4 po sila na pine-present natin dito. So Tutor Z, ang unang-una po dito ay si Aristotle. Okay po? So, ang konting hapyaw lang naman po Tutor Z kasi po dun sa, kumbaga, itong introductory concept po natin dun sa pinaka-main concepts po natin. So una, mabilisan lang po. Si Aristotle, ang sabi po niya, grade 8 learners,
Ang sabi niya, para daw ang tumuloy-tuloy ang isang object, para tuloy-tuloy siyang pagkilos, kailangan ng pag-a-apply ng force. At kapag nag-apply siya ng force, mas bibilis ang isang bagay. So, yun ang sabi po ni Aristotle. So, ang second person po naman po natin is si John Peloponnesus. So, he first introduced the theory of impetus. So, dito naman po, ang sabi niya, kapag nawala yung tinatawag nating impetus or nanghina or nag-decrease, magdi-decrease din yung speed ng isang object. Or ibig sabihin, unti-unting humihina yung galaw ng isang object hanggang sa ito ay huminto. Yes, so, Tutor Marky, insert ko lang. Para sa mga di ba yung kanina, pakibalik nga Tutor Marky? Okay. Yeah. Actually, si Aristotle din, Tutor Marquis, in-apply niya yung idea ng impetus. Tapos balik tayo sa next slide. Ang impetus class, ang ibig sabihin nun ay yung puwersang existing. Ibig sabihin, kapag hindi siya gumagalaw, yung force na impetus force niya ay resting. Tapos kapag gumagalaw naman siya, yung impetus yun niya habang gumagalaw is yung moving na force. Yun yung ibig sabihin ng impetus. Yes po. So, for the third person, ay naman si Jean Buridan. So, dito may tinawag siyang mover or tagagalaw. Okay? So, ang sabi po niya dito, motion is possible through a mover that keeps the object moving with power proportional to the speed and mass of an object. So, in this particular idea po ni Buridan, meron na pong bigat or may mass na po siyang involved as well as speed. So, yun nga po nabanggit po ni Tutor Z, grade 8, yung impetus. Dito po unang binanggit or binanggit yung term na force as the impetus. Ayan. So, our next po is si Galileo Galilei. So, he claimed that even without a continuous application of force, an object can continue to move with constant speed in a straight line provided there are no outside force acting on it. Yes. Kumbaga, Tutor Z, si Galileo Galilei, kino-contradict niya yung idea ni Aristotle. Tama po ba, Tutor Z? Yes, that's correct po. Okay po. So, and of course, kumbaga, nagkaroon ng solidification yung idea regarding that particular force or movement of a certain object because of Galileo Galilei. Pero may isang tao, Tutor Z, na ginamit yung idea ni Galileo, para po magkaroon po tayo ngayon na tinatawag na 3 laws of motion. And sino po siya? Siya po ay si Sir Isaac Newton. Okay? Yes, that's correct. So the laws of motion. Oo nga, Tutor Marky, banggitin ko lang dito, isa sa paborito kong laws of motion ni Isaac Newton. Kunwari, hindi tayo magagaling na sa science, pero meron tayong matatandaan, yung an object at rest remains at rest, and an object in motion remains in motion unless merong pwersang magbabago nito. Okay, and that is what we call the first law of motion. Yeah. Yun, kaya yun na natandaan ko eh. Okay, so grade 8 learners, nabanggit nga po ni Tutor Z, so an object at rest remains at rest. So like for example, Tutor Z, itong nasa slide po natin, so there is a ball. So anong bola to, Tutor Z? Ito ba? Ano ba to? Soccer yan na. Soccer? Football, yeah, soccer. Okay, so a soccer or a football po. So ngayon, so kung makikita po nyo, at rest, diba? Tama po dyan, Tutor Z. So ngayon, ayan, may sisipa na isang bata. So kapag sinipa ng bata yung bola, ang mangyayari, mag-move. So pag nag-move siya, hitting the goal, yung net, Tutor Z, siya yung pumipigil para mag-stop yung bola. So from that, this is an application po, Tutor Z, ng the first law of motion, which is the law of inertia. Ayan. Tutor Z, ano po ulit yung law of inertia? Yes, class, the law of inertia, it is the Newton's first law of motion, yung tinatawag na law of inertia. Ang sabi ng law of inertia ni Newton, an object at rest remains at rest
and an object in motion will continue to move at constant velocity unless acted upon by a net force. So, ibig sabihin nito, class, katulad nga ng sabi natin kanina, yung impetus sa Tutor Marky, kapag ang object ay at rest, meron ng force yun, pero at rest ang kanyang resulta. Tapos yung motion naman, yung gagalaw. So, basically, magbabago yan kapag merong outside force na makikisali. Tulad ng bola, di ba, at rest yan na yung force niya, at rest, pero may outside force na tumira sa kanya, pinagalaw siya. Tapos habang gumagalaw siya, meron na naman outside force na nakapigil doon sa kanyang paggalaw. So basically, dalawang forces, yung nasa loob at saka yung nasa labas na makikisali. Ayan, thank you po, Tutor Z. So, hello sa ating mga manonood kay Joshua Passion. Ayan, Law of Inertia daw. Kay Manuel Taroza, Law of Inertia. Yes, and I would like to read din po to Tutor Marky. Ito yung idea ko lagi why I love science class. Si Jester Velasquez, sabi niya, science is everywhere. That is correct. Lahat yan, pati yung mga Filipino English na subject, binuo yan base sa science ng yung mga ideas ng science. Ayan. So, next po. Okay. So, for our next slide, so ayan, Tutor Z, ayan. So, may isang lalaki na nakasakay sa kotse. Siguro mabilis, Tutor Z, yung yung takbo, no? So, ngayon, bumangga dun sa pader. Wow. So, ang tendency, Tutor Z, tumilapon siya nung bumangga siya dun sa pader. Yes. So, Tutor Z, siya ba ay may, ano yung nawawala ano sa tingin mo, Tutor Z, or grade 8, ano yung sa tingin nyo yung hindi suot-suot ni yung lalaki, kung bakit siya ay tumilapon. Sige nga, tingnan natin kung alam ng mga grade 8 learners natin. So, bakit kaya tumilapon yung lalaki? Ano yung hindi niya ginawa? Ano yung hindi habang niya ginawa? Nakasakay siya. Yes. So, while we are waiting, Tutor Marky, meron tayong mga galing sa ibang school. Nika Dikinya from Canaan East National High School. Meron din dito Danica Gamula. Good afternoon po, sir. I'm Danica Gamula watching from Rangayan City of Ilagan, Isabela, teacher subject. Ma'am Karen Adelan. Hello. Hello. Ayan, dami ng sumagot, Tutor Z. So sabi ni Joshua, hindi po siya nagsuot ng seatbelt. Ayan, sabi ni Joanna, seatbelt po. Sabi ni Judy Enriquez, seatbelt. And Ansley Keane Garcia Sakdalan, Trixie Agno. Ayan, so correct. So kasi, yun nga, hindi siya nagsuot ng seatbelt. So, ang seatbelt class or seatbelt grade 8, ito ay napakahalaga kasi since we are following or we are applying the law of inertia, habang tuloy-tuloy yung isang bagay na nagmumove gaya ng kotse, okay, sabi nga kapag walang outside force, ay kung wala yung outside force, walang magpapahinto sa kanya. So, dito, sa example natin, nagpahinto sa kanya is yung wall. So, ang tendency, nung taong nandun sa loob ng car, okay, sabi niya nito, titilapon siya. So, ang magpapa-safe or magpapabuhay dun sa lalaki is yung seatbelt. Right, Tutor Z? Yes, that's correct, Tutor Marky. Okay, next. So, will this ball stop? Okay, so patuloy na umiikot. So, may nabanggit na ako kanina dito, sabi ni sino ba yun? Si Jester Velasquez. So, it is because of the presence of inertia. So, dito, it is the tendency of an object to maintain. So, inertia na siya, sabi nga ni Tutor Z kanina, habang ito ay naka-rest, still, there is an inertia because may force siya na na-apply. Kapag ito ay patuloy na gumagalaw, still, there is an inertia. So, and also, there is a velocity. So, ito yung tinatawag natin na inertia. Of course, it may be happen in a straight line. So, next po, Tutor Z, ano po kaya dito ang ma-observe ng ating mga students? Siguro, sir, yung sino ang mananalong pwersa. Kasi yung isa, although more inertia siya, kasi yung mass niya greater, di ba? Yung isa gumagalaw, however, yung mass niya is mas kaunti.
So mananalo yung mas malaki. Although sabi nga natin yung inertia, di ba, class, is pansinin nyo yung isa gumagalaw, yung isa hindi. Tandaan na yung pinag-uusapan natin dito is yung first law of motion na an object at rest remains at rest. Yun yung parang malaking elepante. May force pa rin kahit hindi siya gumagalaw. And then an object in motion remains in motion. So parehas silang may inertia, magkaiba lang yung state nila. Ayan. And for that, thank you very much, Tutor Z. Mass pala, Tutor Z, nabanggit mo kanina, yung bigat. So it may affect also the inertia. Tama po ba? Yes, so, mass, Tutor Marky, mass. Ayan po. So the greater the mass of an object, the harder it is to move when it's at rest or difficult to stop when in motion. So, ayan. So, tama nga si Joshua Passion. Ayan yung nasabi po niya. So, dito, Tutor Z, may dalawang ball. Yung isa, 300 kilogram. Yung isa naman, 30 kilograms. Yes. So, ngayon, tignan natin, Tutor Z, kung na-gets ng mga grade 8 natin, yung previous topic natin kanina sa previous slide. So, sige nga, tutor. Sige nga, grade 8. So, yung first statement natin, objects with a greater mass have blank inertia. Is it more or a less? More or less, class. More or less. And while we are waiting, Shaira Jel Ampan Tamaing, watching from Heracleo Casco Memorial National High School. Ayan, hello kay Ferdinand Alexis Glorioso from Doña Candelaria Meneses Duque National High School. Hello. And Audrey Mar Raluta watching from Raniag High School, Ramon Isabela. Ayan. Okay, so, meron na sumagot, Tutor Marky. So, sabi ni Jester, it's less. Si Andre, less. Si Francine, less. Si Cynthia, okay. Si Manuel, si Katli, okay. So, the correct answer is more. More. Okay, it's more. Okay, the greater the mass, the greater the inertia. So, directly proportional. So, kapag mabigat ang isang bagay, mabigat din yung inertia. So, that is correct. Next po, okay, Tutor Z. All right, it takes, okay, class, more or less ulit ang question. It takes blank force to change their motion. Madali lang to. Come on, wag niyo isipin mahirap ang science. It takes blank force to change their motion. Is it more force or less force? Ayan. Okay, may mga sumasagot, Tutor Marky. Si Fortune Flowers, sabi niya more. Judy Ann Enriquez, more. Ganon din si Kurt and Andre Dupan. Ay, sabi ni Emmanuel Taroza, more than. Si Jester, less. Si Jasmine, Dago, less than. Okay. So, let's see, Tutor Z. Okay, the correct answer is more. Okay, thank you very much. Galing naman. So, next po. Okay, so after the first law of motion, which is the law of inertia, let's move on to the second law of motion. Okay, second law na tayo. Okay, second law na tayo. So, ngayon, ayan. So, kung makikita po natin, may anong tawag dito? Pinupukol yung lalaki. Yes. Okay? So, therefore, may force. So from that, Tutor Z, okay, it may explain with this particular picture. So, if we're going to explain this, yung nasa taas po, okay, may in-apply siyang 20 Newton, okay, sa 5 kilogram na mass. And then therefore, meron po siya, Tutor Z, na mataas or mabilis yung kanyang acceleration. Yes. Dito naman po sa ilalim, although parehas sila, Tutor Z, grade 8 ng mass, which is 5 kilogram, ang in-apply po, Tutor Z, nitong pangalawa is 10 Newton lang. 10 Newton lang, of course. So ngayon po, low lang ang acceleration niya, Tutor Z. So from that, okay, it may explain the second law of motion, which is the law of acceleration. Yes, Tutor Z? Yes, the law of acceleration, class, is the second law of motion na nag-state na the acceleration of an object is directly proportional or tumatapat
Okay, yung parang ratio, kumbaga, to the net force acting on it and is inversely proportional to the object's mass. The direction of the acceleration is in the direction of the net force acting on the object. So, Tutor Marky? Okay po. So dito sa law of acceleration, Tutor Z, may dalawang quantity na tayong present. So dito Yes. tatlo pala actually, si net force, si acceleration at saka si mass. So grade 8 meron silang relasyon sa isa't isa. So sabi nga dito sa una nating sa first sentence, acceleration is directly proportional to the force. So ibig sabihin, mas mataas ang acceleration, mataas din yung force. Gaya nito na sa una. So pangalawa, so okay, inversely proportional naman si acceleration kay mass. So ibig sabihin, pag mababa si acceleration, mataas naman si mass. So inversely proportional, magkasaliwa. So regarding Tutor Z, the direction of the acceleration, kung saan papunta yung acceleration, doon din papunta po yung net force. Yes. I-clarify lang natin, Tutor Marky, para lagi nila naalala. Yung mass na sinasabi ni Tutor Marky is kung gaano kasiksik yung object. Okay? So katulad na nasa picture, Tutor Marky, sabi mo nga, magkaibang puwersa ang binigay pero same object, parehas na quantity ng matter sa loob ng object na yon. Okay? Mas mabilis yung isa kasi mas malakas ang puwersa. Kumbaga yung tulak, sobra. Tapos same object, pero mahina lang tulak, kaya konti lang acceleration. Ayan. So, happy viewing din po kay Bea Sandra Ronas. Hello there. At saka Tutor Z, hindi po namin nabanggit natin kanina. So, next week po, sa week 4 po natin, mag-award tayo, Tutor Z, ng most active dito sa ating mga tutor. Most active, tapos yung kung anong school yung lagi nakikipag-participate sa atin, and also the SDO. Tama ba, Tutor Z? Ayan. Tama yun. Sayang nga last time, walang nakasagot ng special question. Wala tuloy. Sayang. Magkano yun, Tutor Z? 100 peso load sana yun. Akala ko 1,000. Ayan. So, moving on po. Hello kay Kenneth Vivar Calara. And of course, Tutor Z, dahil may mga numbers na po tayong mga pinag-uusapan dito. Of course, ito alam ko, Tutor Z, na as a review, na banggit na rin po ni Tutor Z ito dun sa week 1 po natin regarding the units involved in computation of the acceleration. We have 3 systems, the MKS, the CGS, and the FBS. Pero Tutor Z, diba, in the Philippines, ang ginagamit natin mostly dito ay yung MKS. Tama? MKS. So, we have here the combination of mass and acceleration to make it force, and that is the Newton. Okay, so sa pag-aaral po natin compute natin ng problems regarding acceleration, we're going to use this unit, the kilogram for the mass, meters per second squared for the acceleration, and for the force, it is the Newton. Ayan. Yes, that is because nasa Philippines tayo. Ayan. Tutor Marky kasi ano yan, sa class, yan kasi yung international system. And alam niyo naman sa Pilipinas, kung ano yung international, yun yung susundan natin para parehas. Okay. So hello pala kay Aidin D. Iglesia Liuliu from Ranyag High School. Ayan, section ng 8 competence. O, di ba? Competent. Ayan. Ayan, I love physics, sabi ni Dexter Velasquez. Ayan. Okay. Next, so ito po yung Tutor Z, yung formula na ginagamit natin for the law of acceleration. The F is equal to ma. Wherein F, that means force, M for the mass, and small letter A for the acceleration. So force, kapag ang unit natin for force is the Newton. Ayan. So ito, Tutor Z, para madali nating ma-gets yung formula, if we're going to apply this particular formula, so ito, tinuturo ko dito nung face-to-face, yung triangular method, yung F, M, A. Sa baba, MA. So paano po ito ginagamit grade 8? So kapag nawawala, like for example, letter F, that means force. Pag nawawala yung force, ayan, takpan natin siya, tapos may iwan si M, tsaka si A. So, ang gagawin natin dito, i-multiply natin si M sa A.
or i-multiply si mass sa acceleration. However, kapag nawawala naman si A or si acceleration, i-divide natin si force kay mass. And for the last one, paano naman pag nawawala si letter M or unknown si M or si mass, i-divide naman natin si force kay acceleration. Ayan. Yes. So, para Tutor Marky, ulitin natin. Basta kung ang hinahanap ay si force, wala si M o kaya wala si A, division. Yes po. Pag si force ang nawawala, MA ang nandoon, multiplication. So, dalawang lang yan. Yes. Tama po. And for that, i-apply natin to Tutor Z through the problem set. So ngayon, sa ating mga grade 8 learners, so ihanda na ang inyong mathematics ability. So i-exercise na po natin yan. Ayan, so sabi ni Joshua, may ganyan din po sa math pyramid method. Ayun talagang physics enthusiast talaga tong si Joshua. So good afternoon kay Kian, everyone. So watching from PNHS. And of course, kay Stella Lapus from Partida National High School, San Miguel, Bulacan. So we are invading mga taga Bulacan, Tutor Z. Ayan. So let's start po, Tutor Z, just sa problem natin. So dito daw, Tutor Z, merong track. Okay, grade 8 pakinig kayo May track daw. So ang track ay may bigat or may mass na 1,000 kilogram. So yung 1,000 kilogram na yon, dala-dala siya ng truck, pero yung truck gumagalaw at papunta siya ng east. At ang acceleration niya is 4,500 meters per second squared. So ngayon, ang question natin dito, find the net force needed to accelerate the car, the truck. Okay. So ngayon, Tutor Z, syempre, ano po yung first natin gagawin kapag ganyan na-analyze na po natin yung problem? Ano po yung una natin gagawin? I-identify natin yung mga variables, Tutor Marky, or yung mga available na numbers. Ayan, very good. So, tama po si Tutor Z, grade 8. So, hanapin po natin yung mga variables. So, ano yung mga given, ano din yung mga unknown. So, dito, okay, ito yung mga given. So, Tutor Z? Yes, ang given natin class ay yung acceleration natin, 4,500 meter ba to, Tutor Marky? Yes, meter to, per second square. Tapos may direction na east. So kung acceleration, tandaan natin yung may kasamang direction. Ang mass naman niya or yung katawan niya is 1,000 kilogram. So ang nawawala ay yung net force. Net force. Ayan. So thank you po, Tutor Z. So ayan, grade 8, makikita niyo po dito yung symbol ng A or yung acceleration. Small letter siya tapos may arrow sa taas. Okay, ibig sabihin yan, vector siya. Vector quantity. So, kailangan natin siya ng direction. Kaya ganon, east. So, ngayon, syempre, sabi nga ni Tutor Z kanina, ang hinahanap natin ay net force. So, balikan natin yung formula. So, ano ba yung formula kapag force ang hinahanap? Through the law of acceleration. Diba ito, Okay, F. Okay, F is equal to MA. So, if we're going to apply the triangular, concept kanina. So, meron tayong mass, which is 1,000. Meron tayong acceleration, which is 4,500 meters per second squared. Ang gagawin dito, Tutor Z, ay anong operation? Multiplication. Ayan, kagano si Tutor Z, Okay, yan. So, now, plunging the value, ayan po yung nangyari. So, ngayon, grade 8. So, ayan, ano sa tingin niyo yung answer? Okay, grade 8. Ano sa tingin niyo yung sagot dito sa problem natin? Okay, sa first problem natin. Ano kaya ang sagot natin dito? Okay. Ayan. So, let's see the answer now. So, multiplication na lang gagawin natin. So, ayan. So, 4,500 kilograms per meters per second squared or 4,500 Newton to the east. Ayan, ang dami natin Tutor Z nakakuha ng correct answer. So, Tutor Marky, question. Estudyante mo ako eh. Kunwari, sasagot ako sa classroom, ano ang pipiliin ko dapat? Yung kilogram meter per second square or yung Newton tapos direction? Ay, Tutor Z,
any of the two kasi po, Tutor Z, yung kilogram, meters per second squared, at saka yung Newton, same lang po yan, Tutor Z. So, Okay. kumbaga, dito po sa Newton, dinisect lang natin siya. So, yun lang Alright. din po yun. Pero syempre, wag po natin kalilimutan, grade A, kasi may nakikita po ako dito sa sagot nila, wala pong direction. That is correct. Ayan. Kasi vector na siya eh. Opo. So, okay po. So, alright, bago tayo mag-proceed, sir, meron tayo mga bago yata ditong mga participants na wala na. ayan. Yun, sa ano, si Angel May Espilio from Partida National High School, San Miguel, Bulacan. Yun. Okay, so move na po tayo, Tutor Z. Ayan. Yes, sir. Ayan. So ito, i-explain ko na lang siya kasi 3 minutes na tayo, Tutor Z. Okay. So, okay. So dito, may lalaki, nag-apply siya ng force na 2 Newton class to the right. Tapos yung bola, okay, may bigat siyang 200 grams. So ang tinatanong sa atin dito, what is the acceleration of the ball? So sabi nga, yan. Kung makikita yung Tutor Z, ang unit na ginamit dito is gram. So, okay. di ba, kung tanong niyo po ako, Tutor Z, kanina, kung ano yung value ng Newton. So, kayo kasi Newton kasi, kilogram ang ginagamit natin doon. So, grade 8, kapag ganyan yung naging, ganyan yung sample natin sa problem, all we need to do is to convert that gram to kilogram. So, we have 1 kilogram is equal to 1,000 kilogram. And if we're going to convert that, okay, it will become 0.2 kilogram. Ayan. So, ayan po. So, of course, identifying the given and also the unknown. So, acceleration. Ayan. Since acceleration, grade 8 ang hinahanap natin, tatakpan natin to. So, mangyayari, si force divided by mass. Ayan. So, and then the correct answer is, dinivide lang natin to grade 8 ha. Okay, si force, si 2 Newton divided by 0.2 kilogram. And then the answer is, okay, 10 meters per second. Nakuha yan ni, sir, ni Joshua Passion, 10 meter per second square to the right. Ayan. Okay, thank you, Joshua. So, okay. Ito, medyo mahaba siya. Okay, so may box, class. Sa third question natin, may box. Tapos, may force, letter A, sa force A, may in-apply na 20 Newton. Okay, and then sa force B, may negative 10 Newton. Bakit negative, Tutor Z? Kasi ito po ay papunta sa left. Okay, papunta sa left. So, ngayon, so of course, ang given, ayan po ang given, and hinahanap po natin yung mass. So, of course, sabi nga po ni Tutor Z nung previous na topic, kapag may ganyan, hahanapin po natin yung resultant force. So, we're going to apply now the mathematics from the previous lesson na ginawa natin. And then, the answer would be 10 Newton. Okay. And then, since siya yung force, okay, and at ang ating mass siya yung hinahanap, and acceleration natin is 1.50, ang ginawa po natin dito is dinivide po natin okay, yung 10 kilograms meters per second squared sa 1.50 meters per second squared. Ayan. And then the answer would be 6.67 kilogram. Ayan. So, yun, Joshua Passion pa rin. Ayan. Siguro, Tutor Z, skip muna po natin tong try this. So, para mamaisingan na po natin yung last. Okay, last law of motion po natin. So, okay lang yung Tutor Marky kasi naintindihan naman na nila yung second law of motion. Okay po. And of course, ang kakabilib naman, pati po math problem, talagang yung problem solving na bilis po nilang mag-gets. Dito naman po sa third law of motion. Ayan. Kung may makikita po nyo, naghihilahan. Okay. Pero, they are in different motion, different direction rather. So, as well as dito, kapag tayo ay tinulak po natin yung pader, also, tayo nag-exert ng force dun sa pader. Okay. At yung pader, nag-exert din ng force papunta sa atin. Kung bagay, Tutor Z, ito yung balance force na nung last time. Tama po ba? Okay, yan. So, law of interaction, sabi dito, okay, it states that for every action, there is always an equal and opposite
reaction. So that's Yan why yung tinatawag natin, Tutor Marky, na normal force. ayun, normal force po. And for this po, dahil tinatawag din po siyang law of action and reaction. Yes. Kapag may nag-react, may reaction, may in-apply kang action, may mag-apply na reaction, pero opposite Equal. direction. And also equal. Ayan. Okay. Yan. And always it should be in pairs. Okay. And ayan. And again, the three laws of motion, the law of inertia, the law of acceleration, and the law of interaction. So, ayan. So, for the post, siguro 5 questions lang to, Tutor Z. Okay. Okay po. So, mabilisan lang, grade 8, no? So, for the first one, it is the tendency of an object to resist any change in its initial state. If it is initial at rest, it tends to remain at rest. Is it inertia or interaction? Okay, by the way, class, habang sumasagot po kayo sa module, yan ay galing sa What I Have Learned, no, Tutor Marky? Tama po. Ayan. So, ayan. Sagot po ni Joshua Passion, it is inertia. Wow. Is it correct, Tutor Marky? So, let's see. Okay, very good, Joshua. And okay also, po. Emmanuel Tarosa. Hello. Jester Velasquez. Okay. Moving on for the next question. Okay, Tutor Z. Fill in the blanks with the correct terms. Newton's second law of motion is also known as the law of interaction or acceleration. Dali na ng science class, no? Hindi ako nag-memorize, pero natatandaan ko. Interaction ba siya o acceleration? Jester Velasquez says acceleration. Tama po ba siya, Tutor Marky? Okay, very good, Jester. It's acceleration. Okay. Very good. Very good. For the next one. Lazaro, you did great. Ayan. So the law of interaction states that for every action, there is an equal and blank reaction. Yung last one yun, Tutor Marky, Yes. Is it opposite or same? Grade 8. There is an equal and blank reaction. Ayan. Sabi ni Jexter ulit. Si Jexter, ang bilis ng Jexter. And sabi ni Jexter is opposite. Ayan. Very good. So, ayan. Sabi ni Patrick J. Valderrama, opposite din siya. Okay. And the correct answer is opposite. Opposite. Okay. Ayan. Siguro ito na yung last. Okay. Tutor Z. So, alright. Direction. Identify the law of motion that applies in this picture. So, meron tayong dalawang magkaibang direksyon na Tutor Marky. Meron ba tayong option dyan? Wala po. Wala. So, tatlo lang naman yan. Ayan, let's see. Anong law yan, class? Yung mayroong opposite direction, tapos mukhang same ang force, Tutor Marky. Tama po. Kasi yung paa niya yun eh. Law of what? Law of blank. Yes. Law of acceleration, meron dito Tutor Marky by Josephine May Sereno. Interaction, Joshua Passion. And Emmanuel Cita Rosa, acceleration. Ano ba ang tamang sagot? Third law of interaction, Jexter Velasquez. Okay, the correct answer is law of interaction. Yes. Pang ilan to, Tutor Marky? Third yung pangatlo, di ba? Yes, po, tama. So tama rin si Jester Velasquez. Ayan. Okay. So Tracy,